Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Eto ho yung part na ito na doon sa part na, dito sa part na ito ng video na ito, sinabi ni Bibi Sara kasi si Princess Maui may sinabi rin siya dito no, na mayroong banta sa buhay ni Bibi Sara at lahat ng mga Duterte ay uubusin. Ito ang buong video. Pero yung nilalabas sila sa house nga, yun ang inaano nila talaga ay yung putol na video na eh. Putol na video na inaano nila. Hindi na yung buong video. Kaya nga, next dito magsasalita rin si Congressman Marcoleta. No? Kasi yung buong video talaga inilalaban niya rin dito. Kasi kinuha rin nilang ano yan, ebidensya sa laban sa impeachment kay Bibi Sara. Ito, pakinggan natin. Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Diba? Tinawag silang bastos noon. Pero noong isang araw, nagpalakpakan, nagsisigawan pa itong mga kongresista na ito after nila mag-hearing dyan sa di ba bastos din sila? Bakit sila tuwa-tuwa? Bakit sila masaya? Na-achieve na ba nila yung gusto nilang ma-achieve? Sila yun ang binabati ko sa ng tao bayan kasi hindi naman daw dapat ipagkatwa yung ginawa nilang hearing na yan. Hindi daw naman dapat nila anuhan yan kasi di ba? Obvious naman lahat ng mga ebidensya nila ay fabricated. Yung kanilang witness, di ba? Nagkalito-lito na. Hindi na malaman kung ano talaga totoo. Yung picture na nga lang na inilabas nila sinasabing siya pa yata ng picture. Di ba? Halata naman kasi talaga. Alam sa totoo lang, hindi naman ito for transparency ang ginugustong gawin ng mga kongresista diyan. Kasi ang totoo, galit sila sa mga Duterte. Galit sila lalo na si Dilima. Personal na itong kanila Pamimersonal na ito. Galit sila kasi si Dilima nakulong. Panahon ni Tatay Digong. Galit sila kay Bibi Sara kasi alam nila si Bibi Sara mahal ng taong bayan, ng milyong-milyong Pilipino. Galit sila kasi nga hanggang ngayon, kahit na sirain si Bibi Sara, andyan pa rin ang suporta ng milyong-milyong Pilipino kay Bibi Sara. Kahit sa mga ibang Duterte ay talagang mahal na mahal sila. Yun ang kinagagalit nila. At isa pa, natatakot sila na kapag si Bibi Sara ang maging presidente, ay sigurado may kalalagyan talaga sila. Totoo yan. Siguradong may talaga sila. Manalo ko talaga sila. Sa ngayon, wala ko tayong magawa mga kababayan Nasa power sila Pero sabi nga, di umano, kapag si Bibi Sara nanalo presidente, mukhang hindi pa rin daw sila papayag na maupo si Bibi Sara. Well, tingnan na lang natin. Kasi kung gano'n sigurado, lalabas talaga ang mga Pilipino at baka handa na makipagpatayan pag si Bibi Sara ang nanalo. At hindi pa sila umalis sa yan. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang po kami ma'am, kasi sila naman Sila talaga yung bastos You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and meron daw naririnig si Princess Maui dito na Operation Romanov. Sinasabi niya dito kay Bibi Sara. Ano ba yung ibig sabihin nun? May Operation Romanov, parang sinasabi dito na lahat ng mga Duterte ay yayariin.
Ito ho yung nangyari doon sa ano na. Ito karugtong ito ng video na hindi ito putol, walang putol dito, talagang buong-buo ito. Kung saan nagsalita si Pipi Sara na kapag may nangyari sa kanya, may pinagbilinan na siyang tao na ipagiganti siya para patayin o si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Sino yung ang talaga sinabi ni Pipi Sara? Kaso ang nilalabas nila ay putol na ho. Baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Yan ang buong sinabi ni Pipi Sara. Na kapag may mangyari sa kanya, may pinaghabilin na siya. Huwag kayo mag-alala sa seguridad niya kasi kapag may nangyari sa kanya, ay may hinabili na siyang tao na ipaghiganti siya. Ibig sabihin, pag pinatay nila si Pipi Sara, di ba, yung ano nga ni Princess Maui ay may Oplan Romanov nga, uubusin sila mga Duterte. Yan ho ang talagang buong video na yan. Pero sa pinalalabas kasi nila, putol na. Ang pinapalabas na nila na nagbanta si Pipi Sara na ipapapatay niya si BBM, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Mga kababayan, yan ho ang ginamit nila rin isa sa mga rason o kanilang ebidensya. Ginamit ho nila yung ebidensya na yan para sa just impeachment na yan. Pero wala. Kapag dumating talaga sa mukhang hindi rin naman lulusot yan Meron ho ako, si nga pala, si Olan, ano ba yan, yung mayor ngayon, dating congressman ay nananawagan din sa Senado na sana huwag na muna bigyan ng pansin yung impeachment yan. Si Ulaso po, doon sa Buanga. Di ba, humarap siya sa, dumalo siya sa ng Senado no nakaraan. Sana nga ho, Pero sabi nga ni Senator Marcoleta, wala naman daw yan. Hindi rin sila makakakuha ng 16 votes sa 15 votes sa kanilang sa Senado kasi may mga din daw siya ng mga senador na hindi papabor diyan. Baka nga raw pagdating sa voting mag-absent pa yung iba Pero yung minority block ay kumpleto talaga yan diyan. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ayan. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Block nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, totoo naman kasi yan Kundi dahil kay Pipi Sara, hindi naman talaga iboboto yan Kaya nga si Pipi Sara ang sinisisi ngayon ng milyong-milyong Pilipino. Pero, kailangan magpupuno tayo. Siyempre, nangyari na yan Malay ba naman ni Pipi Sara na ganyan pala, kaya nga budol Di ba? Kaya nga budol Pero,
kailangan na talaga huwag tayong bibitaw dito. Kapit lang ho tayo mga kababayan. Hindi tayo dapat umano dito. Huwag tayo magpapalina sa mga paninira ginagawa. Huwag kayo magpapalina doon sa sinasabi nila na marami na mga DDS ang bumaliktad. Wala akong bumabaliktad na DDS. Gawa-gawa lang ho nila. Mind conditioning na ho yun para yung iba magayahan. Dahil daw sa katiwalian na kanasasangkutan ni BP Sara, dahil daw sa bilyon-bilyong pera ni ng mga Duterte sa kanilang bank account. Mga tolongges, mga bobo. Transaction in and out. Bilyon ang transaction. Kasi kung 1,000 yung pumasok at may lumabas na 1,000, siyempre magdodoble yun. Maging 2,000 yun. Ganun yun. Magdodoble yung ano doon. Ang titingnan, ito ang pinapalabas ng mga ano dyan sa house na ganito kalaki ang pera, bilyon tao. Ginagago nila tayo mga kababayan. Ngayon may mga gago, mga ulol na mga kababayan tayo na naniniwala. Pinapaniwala nila na talagang bilyon ang pera ng mga Duterte sa loob ng 25 years. Si Sara daw ay talagang may bilyon. Sino ba ang may bahay na magaganda? Sino ba ang may mga gagarang sasakyan? Ang bahay dito nila sa Maynila talaga namang milyon-milyon ang halaga. Mga bago upo pa lang sa pero ang bahay talagang, di ba? Si BP Sara lang, uupahan lang huwi ng konto sa Maynila Wala akong magandang bahay dito. Mga Duterte, si Tatay Digong ba, may bahay siya dito? Di ba? Sabi nga ni Tatay Digong noon daw, hindi naman siya natutulog nung siya ay presidente, hindi naman daw siya natutulog Umuwi siya sa bahay ni BP Sara, sa inupahang kondo ni BP Sara. Yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Hindi ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? There was an alleged threat to the life of the president. Eto naman si Congressman Marcoleta. Inungkat niya nga ho itong sinasabi ng nagbanta si BP Sara, papapatay si BBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Dito niya ngayon sa hearing niya yung buong kwento talaga, yung buong sinabi ni BP Sara. Bakit niya ba nasabi 'yon? Kaso etong problema sa mga kongresista dito na kasama niya, lalo na to si Luis True. Pilit nila talagang inaalis yung ibang sinabi ni BP Sara Yung pong nagsasalita si Vice President Sara Duterte dun sa isang kwarto na madilim. Opo. And I have a copy of a more complete video. Yan. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yun, ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tanong ni Princess Maui. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished a copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action.
Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26th of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni VP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking, at nakakapag-jumping jacks pa. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. The manifestation is noted. The Honorable Jumping jack pa ka eh, no? Pero para hindi na siya yun eh. Para lang naman. Ewan ko, kayo, anong tingin nyo? Siya ba talaga yun? Thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just a quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina na video dahil ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Just for Diyos ko naman, Chuba, meron din kami video. Wag mo kami... Splice niya eh. Pinutol nyo kasi yung buong video. Eto na nga eh. Alam nyo itong mga to, kahit na ba ipa-authenticate nyo, eto meron din kaming kwan. Kaya lang, siyempre, pag NBI nag-authenticate yan, eh, yung mga video na hawak namin, eh, baka, sabi nyo AI. Oh. Huwag nyo na langin ng taong bayan. the record, Madam Chair. Siguro yung portion lamang na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang po. Dahil kung pakikita po yung buong video, ay medyo magtatagal na po tayo. At yun po, Madam Chair. We know the manifestation of the Honorable Chua. Kasi nga, ayaw nyo ipakita talaga yung buong video. Maiksi lang naman yung video. Siguro mga around 1 minute, 2 minutes. Wala pa yata 2 minutes yung video na yun kung saan nga sinabi talaga yung buong ni VP Sara. Diba? Wala naman hindi naman mahaba eh. Paano ka magtatagal doon kung i-play yun? Ayaw nyo na talaga i-play. Kamote mo ito, bro, Sharat ha. Madam Chair. You want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions. If I may interrupt, Honorable Marcoleta, we are... Ayaw nila palabas. Ayaw nila ipalabas yung video kasi nga, mapaano lang sila, masusuplak lang sila. Diba? referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos outside. Opo, sinasabi Ano pa ba mapapala sa NBI? Tingnan nyo ang ginawa kay Jason sa. Eto pa. Under surveillance yung mga kalyado ni VP Sara ng NBI. Mamaya papasahin ko. These are the submissions of the NBI the to the Justice circumstances Committee. that led to VP Sara's response on that particular video. We note your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI. These are being submitted not as videos which surround outside. These are being submitted as videos part of the investigation of the National Bureau of Investigation. And we cannot go beyond that. Huwag kami ayaw lang kasi makita, ayaw lang ipakita sa taong bayan yung totoong diba? Okay. So ito ho, mga kababayan. Kaya nga, itong NBI ngayon ay talagang porsigido ngayon ha. Porsigido talaga sila nakasuhan itong si VP Sara dito sa dahil doon sa sinabi ni VP Sara.
So may balita kayo, post from PDP Laban, mga kababayan, na according ako dito sa post na ito, ilang kaalyado ni VP Sara under surveillance. Ilang personalidad na malapit kay Vice President Sara Duterte ang iniulat na isinesa ilalim sa surveillance ng National Bureau of Investigation. NBI, kaugnay ng umano'y aligasyon ng banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Evelisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Diyos ko po, yung mga yan, protektado yan ng mga security. Wala makakalapit yan na kung isang ordinaryong ano lang naman, di ba? Sa tingin nyo ba, basta-basta yan malalapit na para patayin? Malabo yun. Nagpapalusot na lang kayo NBI. Huwag nyo kaming tangahin. Gusto nyo na yan. Kasi ginagamit yung nga para ano yung kay VP Sara. Kasi nga, ayaw talaga ano yung buong video. So pinapalabas nyo pa na talagang ano, sabi nga, baka raw AI, baka raw ibang video. May mga live stream yan. May mga nag-live stream yan ng panahon na sinabi ni VP Sara na buong-buo yung video. Kaya huwag nyo kaming ito, tuloy natin ayon kay NBI Chief Melvin Matibag, seryoso nilang tinutukan ang pahayag ni Duterte. Bagamat na natin usapin ito ng investigasyon at wala pang pinal na konklusyon. Sa gitna nito, iginit ng mga taga-suporta ng Vice Presidente na hindi dapat gamitan ang mga aligasyon bilang pampolitikang sandata laban sa kanya at sa kanya mga kalyado. Tama! Hindi mo naman kailangan gamitin yung aligasyon na para lang ipolitika si VP Sara. Hindi naman taka ang taong bayan. Hindi naman, kung sino may mga kaalyado sinasabi nila, hindi rin naman bobo para ang sinasabi ni VP Sara kasi, meron siyang taong kinausap at maaring hindi kilala ng mga kaalyado mo ni VP Sara ang taong kinausap na yun. Kung sakali man na may mangyayari sa kanya, tandaan nyo ang sinabi ni VP Sara, once na may pinatay si VP Sara, ang bilin niya doon sa taong kinausap niya na ipaghiganti mo ako. Ipaghiganti mo ako sa mga taong pumatay sa akin. Yan, si Lisa Marcos, si Romualdez, si Bongbong Marcos. Kasi sila lang naman yung magtatangka sa buhay ni VP Sara. Di umano. Sila lang di umano ang mag-aano na ito si VP Sara. Kaya nga yun ang bilin ni VP Sara sa taong hinabilinan niya. Itong NBI, ang hirap kasi sa NBI, mga kababayan, hindi na sila patas Hindi na sila patas. Ginagawa nila yon dahil sa kagustuhan ng kanilang amo. Dahil halata sila na kay BBM na sila talaga at hindi para sa taong bayan. Sana, di ba? Sana naman makaramdam naman itong NBI chief director na ito na taong bayan ang papasahod sa kanya, hindi si BBM. So wala tayong magagawa mga kababayan. Sabi ko nga, wala tayong kakampi, wala tayong militar, polis, kahit ang NBI, hindi natin kakampihan. Tayo lang po talaga ang magkakampi dito. Taong bayan, wala ho tayong masahan sa mga Kaya tingnan nyo yung rally kahapon, kung napanood yung rally kahapon, talagang nagbarikada na sila ng mga harang para hindi makapasok yung mga rallyista. Pero ako bilib pa rin ako talaga sa batang congressman na si Leandro Libiste kasi andun talaga siya, talagang nanawagan siya na mag-resign itong si Batman, si Recto bilang dahil isa ito sa pabigat sa taong bayan siya ang pabigat talaga sa taong bayan, sa mga manggagawa. Pero ako naniniwala ko hindi magtatagal ang kasama ng mga yan. Salamat sa inyo lahat mga kababayan. Ako po magpapaalam muna pansamantala. Kita kasi na tayo. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.